linisang paglilihi ng mahal na Birheng Maria. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo ang dahilan kung bakit merong Immaculate Conception? Narinig natin sa ating Ebanghelyo ang pinaka-key sentence, ang pinakasagot sa mga tanong ng mga kapatid nating protestante, born again at iba pang mga kapatid na humiwalay sa pananampalataya. Kapag tinatanong nila tayong paano naging immaculate conception o immaculately conceived si Mama Mary, isa lang ang sagot. Ang sagot, narinig natin sa huling bahagi ng ating ebanghelyo. Ano ang sabi ng anghel? Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. There is nothing impossible with God. Meron pa ba silang maisasagot o maitatanong sa kapangyarihan ng walang imposible sa Diyos? Pero mahalagang pagnilayan natin kung ano ang idinulot nito kay Maria. Ano ang idinulot nito kay Maria? Grasya plena. Punong-puno siya ng grasya. Bago natin pagnilayan ang mga katangian ni Maria na punong-puno ng grasya, nais kong hiramin ang ginamit na survey ng isang paring nagmisa kanina sa Manawag. Father Philemon yata yun, kung hindi ako nagkakamali. At nais ko ring itanong ito sa inyo. At yung mga katanungan, simple lang naman ang isasagot natin. Kung oo ang sagot nyo, itataas nyo lang yung kamay nyo. Pero bago natin gawin yung survey, gusto kong malaman muna dito kung sino ang kasama ang kanilang nanay o kaya yung mga asawa na lalaki na kasama ang kanilang asawang babae. Kasi kayo ang sasagot sa survey questions o mga tanong. So pakitaas ang kamay ng mga nandito ang nanay kung bata. Kasama yung nanay, yan. Okay, medyo marami-rami din ang sasagot. Yung mga lalaki, asawa, na nandito ang kanilang misis, pakitaas ang kamay. Yan, okay. Ingat lang sa pagsagot, lalo na kung katabi nyo yung misis nyo, kasi baka imbes na punong-puno ng biyaya ang pagsimba nyo, baka magkatampuhan pa kayo. Pero sumagot tayo ng tapat at pakitaas ng mataas ang kamay. Okay? So, simple lang naman ang mga katanungan, no? Ano ang katangian ng iyong nanay o ng iyong asawa? So, kung oo ang sagot, itataas ang kamay, okay? So, unang tanong, ang nanay ko ay maganda. Yan. Ba't hindi nagtaas ng kamay si Kuya Nick? Ate Tess, kung hindi ko siya sinabihan, di siya magtataas ng kamay. Sige, pakibaba. Nakatilikod lang si Ate Tess, hindi nagtaas ng kamay si Kuya Nick. Pangalawa, ang nanay ko ay mabait. Yan. Okay, nagtaas na kaagad. Okay, very good. Pangatlo, ang nanay ko ay magaling magluto. O asawa ko, sa mga may asawa. Yan. Asawa, yan. Very good. Okay, very good. Padami ng padami ang nagtataas ng kamay. Pang-apat, ang nanay ko o ang asawa ko ay mapagbigay, galante, hindi kuripot. Mukhang napipilitan na yung iba. Panglima, very good. Salamat sa mga sumasagot ng honest, no? Panglima,
ang nanay ko o ang asawa ko ay masipag. Yan. Wow. Halos lahat naman, laging nagtataas. Pang-anim, ang nanay ko o ang asawa ko ay istrikto. Yan. Stricto, yan. Marami pa rin, O, ingat na kayo dito sa last na tanong, last na to. Pang-pito, ang nanay ko o asawa ko ay madada, maingay. Yan. Diba? Talaga. Humanda kayo mamaya, Siguradong maingay sa bahay niyan. O, palakpakan natin ang mga nanay at ang mga asawa. Bakit ko tinanong yon? Kasi kung lahat kayo nagtataas ng kamay mula sa unang tanong hanggang pang-5, o maging yung pang-6, pwede rin, ibig sabihin nun, ang asawa nyo o ang nanay nyo o ang pamilya nyo mismo o ikaw mismo, napupuno ka rin ng grasya. Punong-puno ka rin ng grasya. Mapalad kayo kasi napupuno ng grasya ang nanay, ang asawa, o ang pamilya ninyo. Kasi pag minsan, ang binibilang lang natin na grasya ay yung mga material na nahahawakan. Yung grasya plena, full of grace, yung mga nakikita lang natin, naaamoy natin, nalalasahan natin, nahahawakan natin. Pero pag minsan, hindi natin binibilang, sinasama itong mga bagay na binanggit ko na pumupuno pala ng grasya sa pamilya ninyo. Kaya nga, yun actually, to summarize, yung ibig sabihin o katangian ni Maria na isang taong napupuno ng grasya, no? Although yung mga binanggit nating katangian ay mga katangian na nakikita natin, ito ay nasasummarize sa tatlong bagay, no? Tatlong bagay. Una, ang katangian ng taong napupuno ng grasya ay he or she, hindi lang yung nanay, are always attractive. Nakaka-attract. Merong attractiveness. Kasi pag minsan, hindi lang yung maganda, no? Nakaka-attract, kasi nga, yun nga, no? Mabait, masipag, pero maganda, kaaya-aya, o pleasant yung ugali, kaya attractive, no? Kaya, tanungin natin ang sarili natin, o tingnan natin ang kapwa natin, are we attractive? Are we attractive Christians? Tayo ba ay nakaka-attract dahil maganda, kaaya-aya, at pleasant ang ating pag-uugali? Ayun si Maria, kaya tayo na-attract sa Kanya. Kaya si Mama Mary ay full of grace because of her attractiveness. Pangalawa, na katangian ng isang taong napupuno ng grasya, siya ay very compassionate. Punong-puno ng awa sa kapwa. Sensitibo sa pangangailangan ng iba. Yung taong punong-puno ng grasya, dahil puno siya ng blessings, nakikita niya, nararamdaman niya, sensitibo siya sa pangangailangan ng iba kahit na hindi ito nagsasabi. Kaya yung kapatid
na puno ng grasya o magulang na puno ng grasya, they are very compassionate. Madali silang maawa. Sensitibo sila sa pangangailangan ng iba. At iyon si Mama Mary. She is our compassionate mother. Lagi niya tayong kinaaawaan, lalo-lalo na yung mga napapalayo sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga sa Lazaret, siya ay umiiyak. Siya ay humahagulgol kasi naaawa siya sa atin na tayo'y napapalayo sa kanyang anak na si Jesus. So, are you a person full of grace? If you are compassionate, then you are. At pangatlo, ang taong puno ng grasya ay taong merong perseverance sa buhay. May tiyaga sa mga responsibilidad niya. Hindi sumusuko. Kasi pinuno nga siya ng grasya ng Diyos. Kaya may perseverance. Hindi sumusuko sa gitna ng mga hirap. Lumalaban pa rin. Kaya nga karamihan ng nanay ganyan eh. Hindi sumusuko kahit na mahirap na ang problema sa pamilya, sa trabaho, sa mga anak, sa hanap buhay, sa kabuhayan. At ganun din ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Hindi siya sumuko sa gitna ng matinding pagsubok. Sabi ko nga kahapon, tough times do not last, but tough people do. Yung mga pagsubok, unos at problema, hindi naman panghabang buhay at hindi naman tumatagal yan eh. Pero kung may perseverance ka, pagtsatsaga, pananampalataya, pananalig, ikaw ay hindi susuko sa gitna ng mga hirap, lalaban ka pa rin. So mga minamahal na kapatid, congratulations, sapagkat una sa lahat, ang mga pamilya ninyo ay puno ng grasya. Kung paanong pinuno ng grasya ng Diyos si Maria, tayo rin pinupuno din niya ng grasya. Pero sana maging maawain tayo, awa, at yung awa natin, gawin natin, gawa, action, at yung gawa natin, sana lagi nating ialay sa ating dasal o panalangin. Amen. Magsitayo po ang lahat.